cover na yung voters list ng Maimbong Adluo pareho po ang gagamitin po ngayong eleksyon ng COMELEC? Kasi yung first chinek ko na sabi nga nila sumobra. Ngayon, yung December bumaba, yung Luok lang at saka Maimbong. And then when I found out this yung January, ibinalik na naman yung mga triple registration sa Luok at saka sa Maimbong. Kaya pala sila na kahit na mga 10 times na nagboto ay nag-registered, sige pa rin yung mga tao na pumapayag pa rin na kunin nila. So according kay governors, alam mo naman na napaka-famous na governor yon, at saka sabi pa nga niya na magiging invalid din yon dahil naman kay Chairman Brillantes. And just yesterday din ganun pa rin. Well, makikita din natin ito sa araw ng election, if ever na hanggang sa araw ng election ganun pa rin. Kasi noon tinawagan ni Tony Macalintar si Brillantes kung bakit nangyari ito ng ganito. Kasi sabi niya, it's against the law. Bakit ito kakasuhan na namin? So ang sabi niya, pwede na lang yung kasuhan yung election officer ng Maimbong at saka ng Luok. Na well, kung sa ganon, edi bakit hindi kinasuhan? Di kakasuhan din natin, kinasuhan na. Kasi that's the order of the ni Chairman Brillantes. Parang iwan ko, hindi ko din masyado alam mo na talagang desidido din ng mga election officer doon dahil protected sila ni Governor Sacortan at ni Munir Arbison. Pero wala bang nangyaring reshuffle sa mga COMELEC election officers doon, ma'am? Meron na. Meron na ng reshuffle. Actually, gusto pa nga nila na ipa-cluster pa ni Sacortan. Ipa-recluster niya na without the knowledge of the BEI na gusto niyang ilagay sa katulad nung una na i-synchronize niya na para bang dinala niya in one place na in favor of him. Kaya katulad ng na sa Maimbong kung saan siya na instead of 9 polling place, ginawa lang niyang 1 yung sa Hulasi. Ma'am, with only 13 days before the election, sa tingin nyo, may time pa ho dito sa niya? Of course, may time para sa yung sa dito sa sa legal action from your end para at least gamitin yung bagong list of voters for these two municipalities. Actually, sa lahat ng mga alam na nila, aware na yan si Chairman Brillantes. 3 months ago, alam na niya yan, nag-usap na rin sila. Napag-usapan din yung tungkol sa disqualification ni Governor Sacortan as a running for Vice Governor ng Province of Sulu. Nag-file ba kayo nag-file ka ng petition para ibalik para hindi gamitin yung previous list of voters ng Maimbong? Yes. Inaagapan namin yan. At saka talagang sinisilip namin. Kasi kami nga, sinisiraan kami na wala kaming ginagawa. Pues, gawin namin din yung katotohanan na talagang ang akala nila na sila lang ang tao dito sa mundo at lalo na sa Sulu na para bang hawak na nilang lahat. Kaya kahit sa registration pa lang, nakikita na naman na may pabor sa kanya or palibhasa na sabi nga niya, although sabi niya, talagang narinig ko yan kasi syempre noon magkasama kami.
So, tingnan natin kung mangyayari kasi ito, para bang na-connives na rin ang COMELEC na magkakagulo sa Sulu. Maybe, panahon na ngayon na yung mga hinanakit ng mga taga-Sulu, sabi nga nila, talagang mas gusto na talaga ng gobyerno na magiging kriminal kami. Sabi ko, hindi naman ganon. Kaya lang sabi ko, syempre, kanya-kanya din silang, mayroon din silang area of responsibility. Ang may gusto lang naman dyan yung governor natin. At lalo na ngayon na magkaisa na silang ni Munir Arbison, na dati ko din ang turing ko sa kanya na parang kapatid, ganun din kay Governor Sakurtan at ganun din sa husband ko. Yun nga lang naging masama dahil nga sa tumakbo, hindi naman namin sinasadya kaya lang para bang nakakanlalaki na talagang mga ginagawa nila, na pinagtulong-tulungan ako ni Munir Arbison at saka ni Sakurtan. Hindi ako naniniwala, ganun pa man. Pero nung makita ko sa TV na sinasabi niya, wala namang ginagawa. Yang si Congresswoman Lady Ann Sahidullah, pinagbigyan ko pa rin. Kasi sabi ko baka dahil may sakit siya sa puso, baka yun isang gamot din para sa kanya na lait-laitin ako ng ganun. Kung mayroon man na sigurong may pagkukulang, sana bilang magkapatid, pwede naman nila akong kausapin. Dahil hindi naman itong pamana itong mga politika na ito, kasi napaka-dirty tricks nila Dirty politics, nakakaya na bilang lalaki, kinaiinggitan mo pa naman yung babae. Diba? Dapat ang babae, dapat mahalin, dapat respetuhin, lalo na katulad ko, nakakatulong ako sa kanila Nakakatulong ako sa mga constituents ng Sulu. Dahil buhay ko, itataya ko dahil alam ko walang kasalanan ng mga tao at nadadama yung mga tao na walang kasalanan. Tapos kung ayaw mong pumayag sa mga kagustuhan nila, gagawaan ka ng kaso. Palibhasa sa kanila si Ledesma, si Araujo. Kung makita niyo yung sa akin sa yung issue nila ng warrant of arrest, it's really unfair. Napaka-unfair ng mga tao na ito. Palibhasa na mga famous na dirty prosecutor, dapat ginamit nila ang kanilang professional sa kabutihan at hindi sila magamit ni Sakurtan at ni Munir Arbison dahil wala kaming kasalanan. At nirerespeto namin sila. Akala ko ba naman na nag-reconcile sila ni Munir Arbison at saka ni Sakurtan? Ang saya-saya ko kaya dahil sabi ko para sa kapayapaan ito ng Sulu. At kahit nasa kongreso na ako, ang isip at ang buhay at ang puso ko ay nasa Sulu pa rin dahil alam ko na ang gulo laging araw-araw may pinapatay pero wala kayong alam kasi no media allowed in Sulu. Yan ang masasabi ko sa inyo na kung hindi nila ako ginanon, ayoko. At ayoko din na dati kong kaibigan, dati kong for how many years kami nagsama na may pinagsamahan tapos hahantong lang sa ganito. Pinilit ko na ayokong gawin yon dahil ayokong masira at nakakahiya na sa mga ibang province, lalo na sa Luzon, Visayas, ano ba yan? Lalo na sa mga Maguindanao, ano ba yan yung Sulu na yan? Bakit kung walang kidnapping, nagchichismis, nag-iinggitan, tapos lalaki pa naman naiinggit sa babae? Totoo naman yung sinasabi nila pa sa newspaper. Sino ba yan si Congresswoman Lady Ann Sahidullah? Ay patay gutom naman yan. Totoo, talagang pinapatay ko ang gutom ko dahil ayokong magtataba ako masaya pa rin ako na kahit patay gutom ang mga taga-Sulu, hindi naman ako ang leader nila Ang importante, hindi ako nanlait ng tao, hindi ako nagpakidnap ng tao, at hindi din ako nagpakaso sa tao tapos ipakulong mo pagkatapos palabasin mo. Anong klase kang leader sa ganyan? Wala ka na bang
Wala ka na bang inisip kundi manggulo? And the way I think of it, na talagang parang it's a vitamin na kapag ginawa mo yun, na ininom mo yun, doon ka lalakas, doon ka sisikat. Hindi maganda ito. Kaya, salamat naman at kahit na nung malaman ko na i-interview na ako, talagang magpapa-interview ako. It's the time to prevail the truth and what is truth and what is lie. Yung akala nila na mahirap lang kami, alam mo naman, mahirap marami. So, panahon na ito para sa mga patay gutom na katulad namin. Dapat ipaalam ko sa publiko na kayong mga mahihirap na katulad ko, dapat magkaisa tayo. At pati na ang patrolman din, kasi sabi niya, sino ba yan isang hamak na patrolman lang naman ang asawa niya. Bakit? Wala akong ginawa Ang ginagawa ko sa Kongreso, kung paano ako maka-submit ng bill for the good of province of Sulu, and not only in my district but also in first district. Kasi nung magiging vice governor ako, alam ko lahat kung ano ang problema ng Sulu, na ang kailangan diyan ay hanap buhay. Hindi yun ipipressured mo ang tao na takutin mo ang tao. Hindi yun. Dapat kusang loob na ayusin mo at hindi mo pwedeng bigyan na unfair kapag tauhan mo siya. Akala mo tauhan mo siya na tinutulungan ka at papag-awayin pagkatapos to grab the land, parang land grabbing ganon. Hindi ganon. Kung iniisip tayo na ay ang mundo ito, ang kayamanan maiiwan din sa mundong ibabaw at makatulong ko sa isang tao na nangangailangan ng tulong. Di ba? Ang sarap ng feeling, ewan ko sa ibang tao, pero para sa akin, kaya ako hindi yumayaman dahil hindi ko kayang hindian na mayroon ako na hindi ko tulungan ng mga tao. Ngunit bakit ganito? Kayang-kaya naman nila kami. O katulad ngayon, sinasabi nila, naglagay sila ng mga poster na wanted si Mayor Abdul Wahid Saidullah. Hindi siya wanted. Sila ang wanted. At saka itong si prosecutor na to. But anyway, pag-uusapan din itong si Ara. Kasi it's really unfair ang ginawa nila na meron report mismo ang PD sa kanila, pero sinabi lang na walang sunog. Kaya hindi nila pwedeng, they cannot accuse our zone kasi walang nasunog Ngayon, nagre-refusean sila Sabi ng isa, hindi naman ako ang nag-ano niyan. Sabi na ni Governor Sakurtan. At pati din si Munir Arbison, hindi naman ako. Dapat magpakalalaki kayo, magpakatotoo tayo. Ano pa kaya ang constituents mangyari? Kahit nga sarili nila hindi makapagsabi ng totoo, na kung ano yung totoo, dapat hindi nila na gamitin ito si Ridwan Omar. Si Ridwan Omar, I know him well. Kasi nung nag-mayor ako, naging councilor ko to. At napakasimpleng tao, kaya lang dahil nakagrupo ni Milican, parang nag-iba nagkakagulo lang naman ang tungkil dahil pinapadalhan doon ng mga baril, napakatapang nila. Pagkatapos noon, akala ko ba ang tapang, hindi lalangoy. How many times na langoy ng langoy, pwede na rin kami magkakaroon ng paligsahan ng swimming contest Kaya lang, hindi namin ginawa yon. Kung gagawin man namin yon, yung sa kabutihan, kinausap ko pa na sana sabihin mo, huwag silang magamit. Wala nga. It's really, through 2007, kung pag-aaralan nila, pero dahil magaling itong mga prosecutor, napaka-famous na prosecutor, pwede silang bigyan ng award na sana, kung ganito ang magiging prosecutor, abay lahat ng tao, baka pati dito sa Zamboanga, puro na rin mga wanted at saka mga Abu Sayyaf na rin Kasi sa nakita ko,
nangyari din yan, nagpapabomba ka ng sarili mo, hindi ko magawa. Dahil baka mamaya, na wrong timing at nabombahan na. Hindi maganda. Do you still campaigning? Even mayroon ka warrant for it? Of course! Dahil ang mga warrant of arrest nila ay fake. It's illegal. Kaya lang, because of this prosecutor Araujo and Ledesma and Attorney Alfa, the cousin of the governor, syempre, kasi katulad nung pag-file niya, filing of vice governor niya, kasi alam niya na hawak din niya ang COMELEC. Wala tayong magawa kasi alam mo naman, maraming pera yan, billionaire yan At hindi katulad ko na isa lamang na napatay gutom lang naman Pero I'm still proud of who am I. Kasi nakakatulong ako sa tao na nangangailangan ng tulong ko. Ngayon, ang tingin sa akin ng mga tao, mayaman ako. Hindi nila alam yung kakanin na lang isusubo ko. Pinabigay ko pa rin sa mga tao. Ngayon, kung minahal ako ng mga tao, kung susuportahan ako ng tao, masama ako Ako na ang kinaiinggitan nila. Ngayon, palibhasa nga na mayroon din na regional governor na nagsusupport sa kanila. First, ang ginawa nila sa akin what they did to me is, they merged the Sulu 2, DepEd 2 into 1. At natuwa ako nung akala ko nakaupo si Mujib, yun pala hawak din nila si Mujib, kaya walang magawa. Tinanong ko pa bakit ang DepEd 2, yan ba ang nagpapagulo sa Sulu? Yan ba ang mga kidnapping ng mga teachers? Actually, ako nga yan ang nagbibigay ng tulong sa kanila kahit pakunti-kunti. Alam naman ninyo ang buhay ng congressman. Ang akala ng tao, ang congressman ay mayaman. Kung marunong ka, kung engineer ka, kung engineer ka, marunong ka mag-boards ng mga signature at tapos yung district engineer sa kanya din, hindi ako ganon. Kasi hindi ako district engineer. Dahil ika nga, nakatapos lang ako pero hindi ako marunong. Matakot ako na mag-boards ng mga signature at pwede kong i-adjust ang mga length ng mga road na ginagawa na project. Tapos ngayon, pag nalaman ko merge na kaagad, anong disadvantage ng merging na yon? Ang item ng teacher, 15 sa first district, 15 din sa second district, it would be 30 ang item, 'di ba? Tapos in every barangay, mas maganda kasi ang mga bata mas marunong sila, mas matuto sila. Anong ginawa? It was already merged. So wala akong magawa. Kahit na ipinaglaban ko, siyempre kalaban ko si regional governor Mujib Hataman So katulad ko na isa lamang hamak na patay gutom, well, I have to accept it. Pero alam din ng mga teachers na kung gaano kong ginawa. Siyempre, ang sa akin naman ay akala ko naiintindihan ako para sa kapakanan ng Sulu na wala tayong magawa. Kasi gusto ng leader na kung pwede magiging hindi na lang one, kung pwede half pa. So ngayon, anong mangyayari? So now, ma'am, with the warrant of arrest against the mayor, kayo na po yung direktang nagka-campaign para sa kanya? Of course. At saka, hindi totoo na nagtatago kami. At pinalabas pa na pinakita ng mga media, lalo na sa ABS-CBN, na pinakita ang bahay namin. At saka, kahit naman naka-warrant of arrest, kung tutuusin, ayaw niya. Sabi niya, wala akong kasalanan. Pero at least, naintindihan niya, di ba ang sakit na paalis na sana kami. It's really understood na bakit ayaw niya kaming papuntahin doon. Napakagaling nila. Na sana ito ay malaman ng media, ng madla, ang ginagawa at ang nangyayari sa Sulu. At hindi din ako natatakot na sabihin ko ito ang totoo.
Dahil kahit wala kang kasalanan, gagawaan ka pa rin. Bakit ko hindi lantad ang totoo? At para malaman na rin kung ano ang tunay at totoo at ang nangyayari. Dahil hindi ako nilagay dito bilang congresswoman para lang sa isang dekorasyon. At sinasabi nila walang alam, nagkakamali sila. Wala lang akong alam na manglait ng tao at siraan ng tao at magpawarant ng tao na walang kasalanan. Palibhasa nandyan ang mga ano nilang prosecutor. Wala tayong magawa. Ma'am, since you're campaigning in behalf of your husband, nasa na po ngayon si Mayor Wally? Well, he's just here around. Sana. Pero kung sinabi ko yung labas ka, lalabas yon. Pero ayoko. Kasi nung ipa-implement yung warrant, biglang may tumawag sa Sulu. Sabi ko, ayoko magkakaroon ng bloodshed. At saka, hindi pwede itong mga kalokohan nito ni Satanas na makiride on tayo. Hindi. Dahil alam ko, mahal kami ng tao. At sabi nga nila na mabibili din ang boto ng tao sa Sulu. Well, kung yan ang gusto ng mga tao na pera lang ang kailangan nila sa araw ng eleksyon, 1,000 up to 5,000, kung yan ang gusto nila, na mabibili din sila para malaman ng madla at ng mga constituents ng taga-Sulu, well, wala kaming magawa. Dahil ito ay usapan na sukang-suka na sila, okay, kung papayag kayo na walang pera, pero pag nandyan na, mahirap magsalita, pero baka mamaya sabihin ko, pag naging mag-vice governor yan sa akin, pwede kami mag-hop ng era. Pagkatapos doon, pati ang 20% ko kinuha pa ng marilis ko ang mga hostage at lumabas pa sa Manila na ako ang mastermind. So ayoko na talaga eh. Actually, kahit tumakbo ng congresswoman, ayoko na rin. Pero dahil nga talagang mabait ang tadhana na ito pa rin ako. Although sabi nila na walang project kasi lumabas din sa TV, meron din nakaano sa akin. Nandito sabi niya, ma'am, inano namin, sabi niya, yung sinabi ko katulad kanina, sana wag na silang makialam. Nung mag-congress naman sila for 9 years, nag-graduate, hindi ako nakialam kung anong ginagawa nila. Never in my life. Pero pag ako ay in-approach at they task me, that's the time, pag-iisipan ko kung ano. Pero yung makialam ako ng mga buhay nila, never in my life, never. Pero bakit lagi na lang kami, itong pamilyang sa Hidula na ito, na kung ano-ano maglagay ng mga, sana magpakalalaki na lang kaya sila, na sabihin na lang nila na sobra na kayo ang nagpapakidnap dito, nagpapabomba kayo ng sarili ninyo para lang makapagpasikat kayo. Wala naman. Ano po yung status ng kaso, yung appeal niyo ba sa korte? Well, as of now, magti-TRO na. Kaya hindi mo na ako umalis habang hindi ko maano yon. So, kasi nung pinag-aralan nila, napailing-iling, sabi niya, totoo nga, sabi niya. Kaya sabi ko ngayon, maniwala na kayo. Ganyan ka-peaceful ang Sulu. And it's opposite. Lalabas na rin. Kaya nauna ako at susunod siya. Are we expecting within this week? Yeah. I think within this week. Pero para sa akin, wala naman. Although, meron silang multiple murder. So marami akong napatay na lamok. Yan ang masasabi ko. Ni isa, hindi ko nasabi sa aking asawa, love, patayin mo nga yan dahil hindi ko gusto ang ugali niya. Never. Dahil wala kaming, may nagmos kami. Kapag nakakaalala ka ng Panginoon, hindi mo magawa ang masama at magpapatay ng tao. Dahil isa lang ang buhay natin, ano pang ibabayad natin? Kahit marami kang pera. Kaya inahantay ko talaga itong pagkakataon na ito. Ayoko sanang manggulo. Sana naman wala naman kaming problema. Tsaka
hindi naman kami namumroblema, nagbibigay ng problema sa kanila kasi kumakain kami ng pagkain namin at nabubuhay kami sa mga pangingisda namin. Yan lang ang masasabi ko. Sana naman ang mga media naman pakiusap ko, although marami nga silang perang binibigay, pero galing yun pawis namin at hindi galing sa masama. Sana ang media should also be fair. Kasi tulad ng doon, kunan namin si ma'am. Pagkatapos iba rin pala para laitin lang kami katulad ng Baluarte na mahirap kasi magsabi na ikaw ang masyado mag-ano ka ng sarili mo na ako ay mabait. Hindi ganun. Marami ang gusto ng mga tao. Alam ba ninyo pati pagkanta ko, yan ang wala na kaming magawang kabutihan kundi kasamaan. Sana maintindihan din ninyo na tayong mga mahihirap, tandaan ninyo na hindi natin kayang banggain mo ang pader, pero pag napuno ka, talagang wala ka nang iniisip kahit pa mortal. So salamat sa inyo. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yung governor, at siyempre, sabi niya, hawak nga niya si Chairman Brillante. Siyempre, aware na kami. Naiintindihan. Alam ko din na talagang cross sila. Pero sa tingin ko naman, hindi naman siguro na ipagpapalit yung posisyon niya sa mga ganun na kalokohan. Malinaw ang sinabi ni President daang matuwid. Kung zinero natin ang registration, tapos mas pinarumi natin yun ang masasabi ko. Ano pa po yung mga pangarap mo sa lalawigan ng Sulu? Nandoon lahat. Nakikita ko doon sa Sulu, ang water system nila is one of the problem talaga doon. And at saka siyempre, peace and order, lights, street lights, at saka cleanliness, at saka sobra na at saka it's really unusual ang mga kidnapping incident that happen in Sulu. Yes, kahit sa harap mismo ng pulis, ng lahat na kung iisipin mo, mahirap mo maisip yun. Para bang mahirap din na magsabi to accuse a person that you have no probable cause. Katulad nangyari doon sa ginawang sa warrant of arrest ng aking husband. They just accuse it and sign it. In fact, they have no probable cause. Ganon ang totoo. Ano pa yung maaaring dahilan? Hindi ko talaga alam. Actually, wala talaga kung kasalanan sa kanila. I respect them. Kahit na pinapahold nila yung project ko. Pag nagkita kami sa airport, nilalapitan ko din. Hello, sabi ko, ganyan. Bakit naman ganon? Hanggang ganon lang. Akala ko ba na sana maglabanan na lang ba? Sport na lang. Total, matira ang matibay, ang matalo, dapat tanggapin natin. Dapat we should be fair. Dapat hindi tayo yung sigurista. Nagagawan natin lahat ng political harassment, political distractor, political motivation. Wala na bang iniisip? Puro na lang politika ang iniisip Hindi kaya nila iniisip na ang dami na kayang nagrereklamo. Ma'am, ganito kami, ma'am. Ang dami. Nasabi ko, ngayon lang naglabasan lahat ng ma-issuehan nila ng warrant of arrest. Ngayon sa tungkil, ang dami pang peking warrant of arrest. So ginagawa na talaga ni Arojo na parang parang it's parang sulat ka na lang assign ka lang ng sign. Kung hindi ito tututukan ng DOJ, hindi ito pwede ng ganito. But anyway, pagbigyan muna natin since election is approaching at walang nangyari. Sabi nila na hindi na
labas si Lady Ann. Ay nako, ready ang aking dancer, ready ang aking mga singer, and of course, my beauty. Dapat hindi ako pa-affect sa mga kalokohan nila, mga ingetera pa, di ba? Okay, thank you. Okay na po.